Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Milo. Sa ikatlo at panghuli kong kwento, ay karanasan naman ng aking butihing ninong. Siyempre noong binata pa lamang din siya noon. O padalaga pa lang. Pusong babae po kasi si Ninong o Ninang. Basta, tawagin na lamang natin siyang Alex para unisex. Si Alex ay merong kapatid na si Ana. Siya naman ang matandang kapatid nito at dito na rin natuto si Alex ayon sa kanya kung paano siya nakasigurado na isa siyang pusong babae. Nasa 12 taong gulang si Ninong noon nang dumating sa kanilang tahanan, si Nanay Veronica. Si Nanay Veronica ang magsisilbing katuwang nila sa bahay sa kadahilanang may mga araw na wala ang kanilang mga magulang. Kaya din kasi kinuha nila tatay at nanay si Ninong dahil sa bukod sa mabait ito ay naging boss ni tatay sa maraming trabaho sa negosyo at siya mismo ang nag-alok ng malaking ambag sa kasal ng aking mga magulang. Kaya ayon, may pagkakataon na naiiwan silang magkapatid kaya naman naghanap ang kanilang mga magulang ng katuwang nun. 2 hanggang sa 3 beses sa isang linggo kung magpunta doon si Nanay Veronica. Mabait naman ito, mainam makisama, at masarap magluto ng pagkain. Kuminsan ay nagdadala pa ito ng mga gulay na pananim kila Ninong at yun ang niluluto niya para ulamin nila. Mainam daw kasi ang gulay sa mga bata ayon kay Nanay Veronica. At dagdag pa ni Ninong, si Nanay Veronica din ang medyo nakaramdam noon sa pagiging tunay na kasarian ni Ninong. Kaya talagang nakapalagayang loob niya ito. Ang kapatid ni Ninong Alex na si Tita Ana ay madalas namumuyat sa gabi o inaabot madalas ng madaling araw sa kakabasa ng mga nauusong pocketbooks. Ito lamang kasi ang oras niya noon dahil pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na magbasa ng mga ganon sa umaga dahil sa ang iba sa mga istorya ay medyo may kalaswaan. Subali isang madaling araw noon, habang nakadapa siya sa mahigaan sa kwarto niya, nagbabasa. Narinig niya ang alagang aso nila na parang umiiyak. Para bang nakakita ito ng pamilyar na tao at excited ito na lumapit sa tao yon. Kasabay nun ay yung mga yabag na paikot-ikot sa bahay. Pinakiramdaman ito ni Tita Ana kung sino. Ang pagkakaalam niya kasi ay tulog pa naman ang mga magulang niya dahil kung gising man ay makikita niya ang pagbukas ng ilaw sa may sala nila. Hanggang sa nawala na ang yabag at nawala din ang iyak ng aso nila noon. Pagkatapos noon, meron siyang narinig na mga kahulan at alulungan ng aso sa hindi kalayuan. Na tila may dumaang kung sino na hindi kilala ng mga asong yon. Hanggang sa tuluyan na itong mawala. Dinalaw ng antok si Tita Ana at nagdesisyon ng umidlip. Mga bandang 4:00 naman nang muli siyang magising. Dahil sa bigla namang nanggagalaiti sa kahol ang alaga nilang aso. Kasabay noon ay may kumakaliskos sa kawayanan sa likod bahay nila. Na pag-aari din nila ang kawayanan na yon. Andun kasi nakapwesto banda ang kwarto niya. Pinilit naman niyang silipin ito gamit ang bintana pero hindi niya mahagip yung bandang yun ng kawayan. Kaya hinayaan niya na lamang ulit ito. Humiga na naman siya. At dito ay narinig niya ulit ang mga yapak. At ang kahol ng aso nila ay napalitan ng manakanakang pag-iyak. Katulad kanina. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng bahay nila at narinig niyang nagsalita ang kanyang mama ng, "O Nanay Veronica, napaaga ka ata.
Dagdag pa ng mama nila noong kinikwento niya ito. Takang-taka sila kung bakit may kumatok sa pintuan nila. At pagbukas ay naroroon na sa kanilang balkonahe si Nanay Veronica. Gayong ang pagkakaalam niya ay nakakandado ang kanilang tarangkahan noon. Ang sabi naman ni Nanay Veronica ay nakalimutan nga atang ilak yun kaya naman pumasok siya at siya na lamang ang nagkadena at naglak pabalik. At dagdag pa ni Nanay Veronica, hinatid daw kasi siya ng kanyang mister na pupunta ng bayan kaya napadaan na lamang siya doon sa bahay nila Ninong. Dapat ay mga bandang alas 6 o alas 7 pa ang inaasahang pagdating ni Nanay pero dahil napaaga ay wala din naman nang nagawa ang mama ni Ninong. Nakatago daw sa kasuotan nito ang kanyang mga palad at nagpaalam sa mama ni Ninong kung pwede ba itong dumiretso muna sa likod ng bahay para maghugas. Maayos naman na umuo yung mama ni Ninong nun. Madagdag ko lamang Sir Sat na ang poso nila ay may bubong at nakadugtong na mismo sa loob ng bahay noon. Kaya talagang kailangan mong pumasok sa loob o hindi kaya ay dumaan sa likod na pintuan bago ka makarating. Merong napansin ang nanay ni Ninong matapos maghugas ni Nanay Veronica. May mga bala-balahibo pa umano ng manok doon sa pinaghugasan ng matandang to. Alam niyo yung balahibo na maliliit o may iksi. Yung mga ganong balahibo ng manok, hindi yung mahaba. Hinayaan na lamang din ito nila sa kadahilan ng baka lamang din nagpakain o nagpatuka muna ito ng manuka nila sa kanilang bahay bago umalis, diba? Hindi naman nila alam. Yun ang unang kakaibang nangyari na hindi din naman kahina-hinala pero sadyang nakapagtataka. At ito pa, kinaumagahan din na yun. Nabalitaan din kaagad nila Ninong na yung bahay sa kanto na merong manukan. 3 daw sa alaga nitong mga manok na broiler. Nawawala. Bukod sa mga balahibo at mga patak na lamang ng dugo ang natitira, ay sinira din ng may gawa noon ang parte ng kulungan kung saan nakakulong ang mga ito. Pinagkasya lamang umano yung kamay sa sinirang kulungan para maabot ang mga manok doon. Niwala daw silang narinig na ingay maliban sa kahulan ng mga aso. At saka isa pa, para umanong pinatay yung manok doon pa lang. So kung nanakawin lamang yan, bakit hindi pa iniwang buhay? Makalipas ang ilang araw ay napapansin na nila ang palaging maagang pagdating ni Nanay Veronica. Hindi naman din umaangal ang mga magulang nila kasi marami nang nagagawa si Nanay Veronica. Parang bago pa sila umalis sa umaga, ay halos natapos na ni Nanay Veronica ang mga gawain nito. Hindi naman ito umuwi agad kahit pa sabihin ng mag-asawa na pwede naman siyang mag-half day pagkatapos na. Kayang-kaya naman ng mga bata ang sila na lang dyan hanggang maghapon. Pero ang ginagawa na lamang daw nito, kapag tapos na at wala nang ginagawa ay nagliliwaliw ito. Naglalakad-lakad sa barangay nila Ninong at kadalasan ay tumatambay sa may tindahan at kausap ang nagbabantay doon. Babalik na lamang ito kapag malapit na itong umuwi. Ibibigay ni Tita Ana ang sahod niya at magpapaalam na ito bago pa tuluyang mawala ang araw sa langit. Hanggang sa isang araw, sa hindi malamang dahilan, ay hindi nakapasok si Nanay Veronica. Tinanghali pa ng alis sa mga magulang ni Ninong para lamang kung sakaling dumating ito. Pero nang wala na talaga ay nagpabilin na lamang ito kay Tita Ana ng mga papagawa kay Nanay Veronica at iniwan sa kanya ang dapat ay sahod nito. Sumunod na araw na dapat ay naroroon si Nanay Veronica. Hindi na naman ito sumipot. Dito na nagpasyang puntahan ng mga magulang ni Ninong ang tirahan ni Nanay Veronica. Base na rin sa pagkakaturo ng isa sa mga kumare nito na nagrekomenda din sa matandang yon.
Pero walang tao sa bahay nila noong mga panahon na yon. At ang malala ay tila ba dinaanan ng bagyo ang bahay dahil sa sira-sira ang ibang parte ng bakod at parang binaklas ang pintuan. Sadyang naawa naman ang mga magulang nila Ninong dahil sa baka ganon kahikaos sa matanda. Nagtanong-tanong sila sa mga taga roon. Pero tanging ismid lamang ang natatanggap nila at parang pagalit pa kung tanungin sila kung kaano-ano nila ang matandang yon. Sinabi naman nila na nangangamuhan nga ito at pinagsabihan sila ng isang matanda doon na mas maiging kung maghanap na lamang sila ng bagong katuwang sa bahay. Huwag umano nilang pagkatiwalaan si Nanay Veronica dahil may hindi magandang lihim na tinatago ang matandang yon. Dahil hindi ganap na tsismosa ang nanay ni Ninong at talagang napadaan lamang sila at hindi din nila gusto ang mga tingin ng tao sa paligid nila. Umalis na sila. 2 araw pa ang lumipas. Kung kailan walang lakad ang mga magulang nila Ninong ay saka sumulpot si Nanay Veronica. Isang hapon. Nakatakip ang bibig nito o ang parte ng mukha nito ng panyo. At sinabi nito na nagkasakit umano siya ng ilang araw. Ang sagot niya din sa kung bakit wala siya doon sa lugar nila ay dahil sa dun muna ito nagpapagaling sa bahay ng kanyang ina. At baka matagalan pa ito gawa ng medyo malalim daw o hindi maganda ang lagay ng bibig niya noon. Pautal-utal at tila ba hirap din itong magsalita. Humingi ito ng patawad at dahil sa natatakot ang mga magulang ni Tito na baka nakakahawang sakit ang dala nito, ay binigyan nila ito ng karampatang pera para magpagamot at pinauwi na para makapagpahinga. Inoferan pa ito na ihatid pero wala. Ayaw niya. Pansin din nilang paika-ika ito at nagmamadaling naglakad palabas ng kanilang barangay. Hindi nagtagal, nabulgar din ang tunay na pagkatao ng matanda. Dahil makalipas lamang ang isang araw ay kinaumagahan din yon. Matapos magpakita ni Nanay Veronica kila Ninong ay dumating naman ang kumari niyang nagreto sa kanya sa matandang yon. Tinanong nito kung napapadaan o nagtatrabaho pa daw ba si Nanay Veronica sa kanila. At sinabi naman ng mga magulang ni Ninong na wala na at kung bakit ito hindi muna nagtatrabaho noon. Ang sinagot ng kanyang kumare ay wag na nila itong patuloyin sa bahay nila. Wag na wag. Isang malaking pagkakamali umano yung pagreto niya sa matandang yon dahil wala din naman siyang kaalam-alam. At nang magtanong sila ng bakit, ang unang tanong sa kanila ng kumari niya, nakita niyo ba yung namamaga niyang bibig o yung dila? Siyempre, hindi kasi, hindi ba nakatakip nun? Ilang gabi na umano ang lumipas nang may mangyari sa isa sa mga kaklase ni Ninong sa eskwela. Sa kabilang barangay lamang ito nakatira at napagtanto din ni Ninong na, oo nga no, absent pala ito ng mga ilang araw na pero wala siyang balita kung napano. At ganito ang nangyari nun. Etong kaklase niya na ito, sumama pala ito sa kaibigan niya isang araw sa lugar kung saan nakatira si Nanay Veronica. Etong bata na kaklase ni Ninong na nagngangalang Glenn ay napadaan sa bahay ng matanda noong pauwi na ito. Mag-isa lamang itong umuwi. Tinawag umano siya ni Nanay Veronica at pagkatapos ay binigyan niya ito ng lutong suman. Nakabalot pa daw ito sa may dahon ng niyog at dahil sa natakam ang bata ay tinanggap niya ang pagkain. Hindi din umano niya mapaliwanag kung bakit niya tinanggap yon. Pero ang alam lamang niya ay talagang gusto niyang kainin habang naglalakad ito. Matapos makapagpaalam kay Nanay Veronica, ay naglakad na ito habang dahan-dahang binabalatan yung suman. Unti-unting kinakagat hanggang sa maubos yon.
Naglakad lamang siya ng naglakad. Base sa kalsada at daan ng kanyang natatandaan pa uwi. Hanggang sa napansin niyang magtatakip silim na pero bakit tila hindi pa rin niya natunto ng kalsada. Palabas ng lugar na yon. At ang mas malala pa, habang tumatagal ay tila nawawalan na ng kabahayan at tanging mga kapunuan na lamang ang nakikita niya. Sinubukan niyang lumingon sa likod baka sakaling naliligaw lamang siya pero laking gulat at pagtataka niya nang makitang ilang metro mula sa kinatatayuan niya ay naroroon si Nanay Veronica. Nakatayo, nakangiti. At ang sabi sa kanya ay maglakad lamang ito ng maglakad hanggang sa makauwi na. Yung para bang sinusundan lamang siya, Sir Seth. Tingin nila Ninong noon ay pinaglaruan lamang ng babae ang bata. Pinalakad ng matagal. At sinasamyu siguro yung amoy nito. Pero ano nga ba yung hinihintay niya, di ba? Kumbaga, kung aswang talaga siya, bakit hindi niya na lamang dambahin ang batang yon? Pero may naisip silang eksplanasyon patungkol doon. Habang naglalakad ng patuloy ang batang si Glenn, ay napapansin niyang sinasabayan na rin siya ni Nanay Veronica. Nakampante naman umano ang bata at ang dami ng tanong ni Nanay Veronica noon. Yasyo, pwede daw ba niyang tingnan kung gaano katangkad si Glenn? Kung gaano kalapad? Para bang sinusukat niya? Hanggang sa maya-maya pa nga ay natuntun na ng bata ang daan pa uwi. At bigla na lamang nawala ang matanda. Napalo pa nga daw si Glenn na mga magulang dahil ilang oras na itong hindi umuwi kahit na ang tingin naman ni Glenn ay matagal na ang isang oras niya doon. Kinagabihan ding yon, sobrang sakit na daw ng tiyan ni Glenn. Nagmamaniklo dito sa iyak. Hindi na ito nakakain ng hapunan. Pinainom nila ito ng usong-uso pa noon na Vitanel o Vitanel. Yung isang kutsara lang nakakabilis na agad ng hagod ng sakit ng tiyan. Basta alam yan ng mga taga-probinsya, lalo na sa parte ng Kabisayaan at Negros. Saglit lamang din at nawala ito na siyang dahilan kung bakit nagawang makatulog ng bata. Pero nang lumalim na ang gabi, Sir Seth, umiyak si Glenn. Nakapikit ito pero pabulong-bulong ito sa mga magulang niya na may matanda daw sa may bubungan. Mababa lamang ang bubungan ng bahay ni Glenn at dahil sa walang dudang aswang nga ito, ay dali-daling dumaluhong ang tatay ni Glenn sa labas at naabutan niya pang may tumalon mula dito. At paiwas na tumakbo sa kabilang gilid ng bahay na agad hinabol ng tatay niya. Pero hindi niya inabutan. Sumaglit naman ang tatay ni Glenn sa lolo nito sa kabilang bahay lamang para humingi ng tulong. Bagamat hindi man manggagamot ay dala na rin ng katandaan. Marami itong alam na kung ano patungkol sa mga aswang. Pinainom ulit nila si Glenn ng Vitanel noon at nakatulog ito. Naging kampante naman na sila sa loob ng bahay noon. Sinabihan naman ng lolo ni Glenn ang tatay nito na kapag magising ulit ang bata at sumama ang tiyan, ay huwag agad-agad lalabas ang tatay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang nito, ay nakamanman na pala ang lolo ni Glenn noon nang patago sa may ilalim ng silong nila. Itong silong nila Glenn ay hinukay ito, Sir Seth. Mas malalim sa patag ng lupa para paitlugan ng mga manok. Nagising na naman si Glenn noon. Umiiyak. At nang banggitin niya ang nakikitang matanda sa bubungan, ay dali-daling lumabas ang lolo ni Glenn sa may silong ng walang ingay. At nang matsyempohan niyang nakatalikod ang matanda sa pwesto niya, at gawa nga rin sa may kababaan ng bubungan noon, habang nakatuwad umano ang aswang ay dali-dali nitong hinatak ang nakalugay nitong buhok sa gilid ng bubungan.
Ginawa niya itong parang baging. At nang mahatak niya ito pababa, ay saka humingi ng tulong ang lolo nito at siya namang takbo ng tatay niya palabas. Ginapos nila ang matanda pero sadyang napakalakas nito. At dahil sa alam ng lolo nito na hindi tatagal at makakabitaw sila, ay hindi na ito nag-aksaya ng panahon na pakuhain si tatay ni Glenn ng kalamansing hiniwa sa bulsa ng lolo. At inutusan nito ang tatay na pigain ang kalamansing yon sa bibig ng aswang. Grabe umano ang atungan at nanganang nilalang na parang maanghang na sili ang patak ng kalamansi sa bibig niya. At dahil sa hindi pa nakontento ang tatay ni Glenn, hinila niya umano ang dila ng aswang na yon. Hinagod ang kalamansi na yon sa nakalaylay na dila ng matanda. Bukod sa magulo nitong kaanyuan, ay hindi nagbagong anyo bilang kung anong hayop ang matanda, Sir Seth. Pero talagang mukhang tao pa rin yon. Yun lang talaga ay malakas at nakausli ng konti ang bagang at ipin nito. Namumula ang mga mata na naniningkit na umabot hanggang tenga ang kasingkitan nito. Nang mapatilisap di ang aswang ay tila ba dumoble ang lakas nito at sabay na binalibag ang mag-ama sa lupa. At sa isang iglap, bigla itong nawala. At ang nakapagtataka, umabot pa ng ilang segundo bago nagising ang ibang mga kapitbahay nila sa ingay ng aso. Wala na silang ibang nakita pa sa bahay nila Glenn, kundi merong putol na saging na nakasalampak sa taas ng bubungan. Puno ng saging yan. Mga kadalasang gawain ng mga aswang na kung hindi isang uri ng gabunan, ay mga balbal. Yung bibigyan ng sakit ang mga matitipuhang biktima at papalitan ng saging para kung sakaling mamatay ay hindi ito mahahalata. Unless ay ibato ito sa may bintana para matanggal ang sabulag at makitang saging na lamang talaga ang batang ibinurol o namatay. At ang totoong katawan ng bata ay pagpipiesta ng mga aswang na ito sa kanilang sariling salo-salo. Dahil sa wala namang ibang nakasalamuha ang bata na iba sa kanya, kundi si Nanay Veronica, ay hinanap nila ito. Nang matuntun daw nila ang bahay na akay-akay pa si Glenn, nakita nila si Nanay Veronica na nakasampa sa bintana at pumasok ito sa bahay nang makita sila. At nang sumugod na ang mga ito at giniba ang parte ng bakod, ay nagawa namang buksan ng matandang aswang ang kabilang bintana. At doon tumalon patakas na parang isang malaking palakakong gumalaw. Ngangang-nganga lamang umano sa ikinwento ng kumari nito, ang nanay ni Ninong. Halos manayo umano ang balahibo niya dahil nagpatuloy pala sila ng isang aswang kung totoo man. Pero laking pinagpasalamat niya na nakilala nila ito bilang tao na nagtatrabaho. At sadyang mabait naman daw kaya kahit papano ay naging skeptical sila. Pinaimbestigan pa nila si Nanay Veronica. At nalaman nila, Sir Seth, naggaya ng sinasabi nito na hinahatid siya ng mister niya. Wala itong asawa. Matagal na umanong namatay ang asawa nito dahil umuwi itong may taga at ayaw magpadala sa ospital. At magmula din ang maikwento ito ng kumari niya ay hindi na muling nagpakita pa si Nanay Veronica. At nang kumuha na ulit sila ng katuwang sa bahay, sinigurado nila na tao ito. At ito ay mga kamag-anak nila.